So, merong nagtanong dito, mga ka-spouse, sino po dito nagwo-work na sa Malaysia? Paano po kumuha ng working permit para ma-allowed tayo mag-work dito? Medyo boring na talaga ako. Siguro sasagutin natin yan mamaya. Papasok na muna ako sa loob. Hello people! Pupunta nga pala ako ngayon sa office kasi kukunin ko yung aking computer kasi I'm so blessed kasi hinired nila ako ulit. Actually, I was already resigned last March, but then nag-apply ulit ako after a few months. To pick up my computer. What? Teleperformance. So yung sige cepat keluar lah. Sorry? Yung keluar cepat lah, tak boleh lambat pagi. Okay, yeah, cepat only 30 minutes. 30 minutes? Yes. Okay, show me your some ID please. I'm new hired. I don't have ID. I only have my passport. Passport also kan? Here or inside? Yeah, CCTV, so the CCTV. Okay. It's a photocopy of my passport. Ay, sorry, I give you my driving license na. Jangan also. Jangan dulu. Okay. Parking is a parking miss. Thank you. In front, right? Yes. All right, thank you. Okay. Hanap tayo ng parking. Saan ba? Perfect talaga yung parking ko pag walang nakatingin. Pag wala akong kasama or walang nakatingin sa akin. So pinaka-perfect yung yung parking. So ito yung office namin, which is GBS building, kasi meron pa kaming isang office na malapit lang naman, nasa kabilang yung building na yan, nakikita nyo sa kabila lang yan ay yung office naman namin. So since andito yung IT na kuha na natin ng tawag nito, computer. So dito ako ngayon sa GBS. Oh, wait lang, may nag-message sa group pala. May nagtatanong, meron kasi akong grupo sa sa tawag nito, meron akong grupo sa mga Filipino spouse nga na nakapag-asawa ng mga local Malaysian. So merong nagtanong dito, mga ka-spouse, sino po dito nagwo-work na sa Malaysia? Paano po kumuha ng working permit para ma-allowed tayo mag-work dito? Medyo boring na talaga ako. Di ako sanay, di ako piyagan ni Abi. Okay. So nagtatanong siya kung paano daw makakuha ng working permit. So siguro sasagutin natin yan mamaya. Papasok na muna ako sa loob. Sasagutin ko siya kasi since parang pwede nating maitopic sa vlog na ito. Kasi I'm working here in Malaysia and I'm holding spouse visa. So yeah, pasok muna tayo. Here inside the office, I'm just waiting for the IT to come and sorry? Jamie, Miss Jamie. I messaged her already. I think she's coming out. Oh, okay, have a seat. Once she comes, you can go with the right. Alright, yeah.
Liza. Hi, Ate! Ate, kumusta ka na? Hi, everyone! Ate, kumusta ka na? Char. Babalik ka sa atin? Oo, kasi work from home. Yeah, very good. Okay lang. Buti naman. Buti naman at inano nila ulit ako. Char. Oo. Buti work from home lang work from naman. home, okay lang. Diba? Ayan, mabuti na push kayo ulit. Kami ni kami lahat. Ito si Ate Janet ba? Oo, andito siya kahapon kumuha ng computer. Pinag-uusapan namin, akala namin si Ate Jessica lang. Sabi ko lang ng dalawa, ikaw pati si Ate Janet nasama. Ay, pero hindi kami sa sa Tagalog. Saan? Sa Bye-bye, babe! Bye-bye, ingat. Alright, I'm already finished. So I'm going back home now. Susunduin ko si Crystal, but I don't know which way should I go. Kasi it's now 5. Akala ko 30 minutes lang dun. Sabi kasi 30 minutes pero hindi pala. Oh. So, kailangan kong sunduin si Crystal kasi 5:55 yung labas niya. So, I hope na hindi ma-traffic ngayon since it's already 5:11. Ay, iba-vlog ko na lang pala yung sagot ko doon kanina sa nagtatanong kung paano makakuha ng working permit at saka kung pwede ba makapag-work dito sa Malaysia kung ikaw ay spouse visa holder. So, yung working permit is pupunta ka lang sa immigration, magtatanong ka doon kung ano yung mga requirements nila for applying working permit. So, bibigyan ka nila ng list, tapos ibibigay mo lang sa HR, and then, ipiprepare na nila yon. Meron ding sa side ng asawa mo, meron din doon nakalagay, parang, letter ng company kung saan nag-work yung asawa mo. At saka yung mga na lang, mga passport, mga identification card ng asawa mo. Ang una-una mong gagawin pag mag-apply ka ng working permit is maghanap ka ng trabaho muna, kasi yung company na pag-a-applyan mo or pagtatrabahuan mo, kailangan mong kumuha ng mga documents from them. Ayun lang aking experience kung paano mag-apply ng working permit dito sa Malaysia. And hindi ko alam kung ano yung mga experience ng iba, sinishare ko lang yung sa akin kasi ang alam ko merong iba-iba kasi yung experience ng ng mga spouse visa holder. So I'm not so sure sa iba kung ganun din ba, and if let's say na iba yung sa inyo, baka pwede nyo i-comment down below kung ano yung experience nyo. Isi-share ko lang sa inyo, recently, itong ngayon na pag-apply ko ulit ng working permit, hinihingian nila ako ng mga school credentials or yung academic qualification mo doon sa immigration. So I was like, parang sabi ko, ba't nila ako hinihingian? Hindi naman ako doon nag-work, di ba? I mean, hindi naman ako sa kanila mag-a-apply ng work. Usually, pag nanghihingi ng credentials natin is yung company na pinag-a-applyan natin. Kung totoo na nakapagtapos tayo ng ganong course na nilalagay natin sa ating resume. And so tinanong ko yung yung immigration staff, kasi nung pumunta ako doon, yung dala-dala ko mga documents ay yung mga nasa listahan lang, kasi yun yung mga requirements na nilalagay doon. Yun yung mga kino-comply ko, nire-ready ko yung mga photocopy at saka yung original. But then pagpunta ko doon, hinihingaan ako ng ng ibang letter, like for example
yung resignation letter ko sa previous na pinagtatrabahuan ko, which is dati hindi naman ako hinihingian, and wala din siya sa listahan. And pangalawa, yung academic qualification or yung school credentials natin, like certification or yung TOR. And then nagtataka ako kung bakit. Tinanong ko yung sabi ko doon sa sa immigration officer na hindi ko siya dinala yung original kasi wala naman siya sa listahan ng mga requirements. And then bakit ako hinihingian ng ganun? Tapos sabi niya, let's see, we'll try to ask the processing officer. Kung okay lang ba daw na wala akong ganun. Kasi nga, hindi ko nga dinala. Hindi naman nakalista dun sa nila. Requirements, di ba? So, nung pagtanong niya, ang sabi hindi pwede. So, kailangan kong bumalik ulit sa immigration kinabukasan just to bring my certificate and transcript of records. Dalawa yung dinala ko just to confirm sa kanila na baka hingian pa pag certificate lang yung dadalhin ko, baka sasabihin saan yung TOR mo, bla bla bla. So ayun, naging okay din siya. Susunduin ko na lang pala si Chantal muna kasi maaga pa. Dadaanan ko na lang si Chantal. Then only susunduin ang ate. Sasama ko na lang si Chantal pagsundo. We are here in Ate Crystal School. See there. Pero mamaya pa mag-out ang Crystal 5:55 and it's now 5:30 something, 5:30 something. So since hindi siya mainit ngayon, ayan yung weather, hindi siya mainit, so maglalakad-lakad muna kami ni Chantal. Let's see kung anong pagkain doon sa unahan. Mga street foods, mga street foods. Maglalakad muna tayo dito. Let's see, this one see. Ay, oh, so nice smell of the durian smell. Bango ng durian. Some durian, simpadap. Bili naman tayo ng bihon nila dito. This is yummy bihon niya. This is the bihon. Tingnan nyo yung bihon nila. Pag sa atin, ang daming subak. Ang lahadari, walay subak. Pero lami siya. I want to buy soya milk para pantulak sa bihon na ako ang gipalit, right Chantal? So yung puti, yan yung soya milk, obviously. Itong black, hindi ko alam kung ano yan. So yung nadaanan natin na dimsum, yung mga magtitinda ng cow, siopaw, siumay. So,
Kasi dati nung hindi pa ako buntis, lagi akong bumibili dyan para kay Crystal. After school, nagugutom si Crystal, tapos ako din. Yun palagi yung kinakain ko, yung palaman kay kanang pork ang tawagan palaman. Tapos basta mga ilang years ako, halos every day bago magsundo kay Crystal, yun yung binibili ko lagi. And then one time nung buntis na ako, nung early pregnancy, yun, bumibili pa din ako. And then suddenly malapit na ako mag second trimester ng pagbubuntis, biglang ayoko nang kumain ng siupaw. Hindi ko na siya bet. Ayoko na nung amoy. And alam nila na buntis ako time na yun. So kanina nung pagdaan namin, ito yung nakita niya si Chantal. Hi! Wait maybe got car. Thank you for watching.